Uwian na naman. Patapos na naman tayo ng morning shift. So, ang pasok ko pa ay mamaya gabi ulit. Wala akong pasok ng hapon, pero marami akong gagawin today. Yun. Uwian na. So the last time na banggit ko nga sa inyo na dati si Alan matagal na yung umihirit ng bahay kay boss. Kasi may mga lupa dito na pag-aari ni boss na may mga bahay-bahay. Ang ginagawa niya, pinauupahan niya. Ganon. And then yung ilang workers doon nakatira sa mga bahay na available na yun. Kaya lang may ilang bahay kasi na umuupa ay mga hindi na worker. Ngayon, matagal na siyang hinihirita ni Alan ng bahay. Ang problema, laging sinasabi ni boss, walang available. Inabot na ng 1-2 taon. So nag-rent na lang si Alan sa labas. Ngayon, ang renta niya is 1,700. So for almost 2 years, nagre-renta siya sa labas. So from 120 na renta dati namin dito sa accommodation namin na solo, for workers only, naging 1,700. So mabigat yun. Yun nga lang, kagandahan, dumating yung family mo, na dito na yung asawa mo, pwede na magtrabaho. So dalawa na kayo nagtatrabaho. Yun nga lang, ang nangyari, yung dating natitipid mo na 120 na renta, napunta na sa bahay. Yung halos isang buong salary mo, doon napupunta sa renta ng bahay. Ngayon, bago dumating yung family ko, nagsasabi din ako kay boss, baka may available ng bahay. Lagi niya sinasabi, wala Perds wala lahat daw may nakatira. So, siguro, mga 2 buwan din ako na tanong ng tanong sa kanya, baka sakali. Hanggang sa tumigil na rin ako. Hindi na ako nagsabi. And then fast forward, dahil nga magdi-December, alam nyo naman, kasi may nag-comment sabi niya sa akin, get some balls bro, sabi niya ganon, kaya mong lusubin yung snow, ganon. Wala siyang idea. Sabi ko, may mga taong nagko-comment, walang idea. Tingnan nyo kung gaano kalayo at kung gaano ka-open itong area namin. So kapag nag-snow po dito, walang kumakayod ng snow. Hindi pa ata niya napanood yung mga previous vlog ko na kapag nag-snow dito sa amin, as in hindi mo madadaanan. Yung mga kagaya nitong sasakyan ko, even yung mga truck nga, nakatrack na yung mga kasama ko, lubog, hindi makadaan. Ang kinakahid lang sa amin ay yung loob ng farm. Pero itong dadaanan na ito, tanyo, kung napansin nyo yung dinadaanan ko, puro farm. So walang kumakahid nitong daan na to. Especially sa schedule namin na may madaling araw na shift, may uuwi kami madaling araw na, 1:00 na madaling araw. So kung mag-i-snow nun, sino pang magkakayod niyan kung ganong oras? Sabi ko nga, may mga tao talagang dadaanin ka sa English, akala mo matalino. Binaliwala ko na lang yung comment na yun ni Kabayan. Sabi ko, hindi porket nag-i-English ka, matalino ka na. Wala kang idea do sa sitwasyon namin dito. Kung napanood niya yung mga unang vlog ko, as in kapag nag-snow na dito sa amin, hindi ka na makakadaan. So to make the story short, sabi ko nga kay boss, paano yan kapag nag-snow? Alam mo naman yung sasakyan ko, sasakyan ni Alan, kotse lang, nakasedan lang kami. So diyan kami nakatira sa mountain. So kung mag-i-snow at hindi kaya nung sasakyan namin, so baka hindi kami makapasok. Wala kang milker. Nabanggit ko nga di po ba sa inyo na itong mga kasama namin hindi nakakapag-English. And itong makina na ginagamit namin pag milking, itong aming milking parlor, marami na ring problema. Pag sumisipa yung baka, biglang nag-i-stop, nawawala ng vacuum, etc. Sobrang dami na ng trouble, which is hindi alam nung mga kasama naming ibang lahi na mga bago, 1 month, 2 months, 3 months ang gagawin. So sabi ko nga sa kanya, boss, kapag halimbawa nag-i-snow, baka hindi ako pumasok pero kung susunduin nyo ako,
willing akong pumasok. Sabi kong ganon. And then tinanong niya ako, Perds, magkano yung renta mo doon sa inuupahan mo? Sabi ko 1,900. Ha? How can you afford that? Sabi niya ganon. Kasi alam niyo yung sahod namin dito sa farm eh. At doon sa matatagal na nating subscriber na nakasubaybay dito sa channel natin, alam nyo na kung kayo na mismo magko-compute, hindi sasapat yung salary ko dito sa farm. Halos lahat sa renta na lang napupunta. Pero paano ko nagagawang matugunan lahat yung pangangailangan namin? Kasi nga po sabi ko sa inyo, ever since na dito ako sa farm, nag-iipon ako. Sinamantala ko yung mga panahon na 120 yung renta ko, nag-iipon ako. And at the same time, syempre meron tayong other source of income. Hindi pa pwede yung sa farm lang kasi talagang hindi sasapat. Kaya napagandaan ko yung pagdating ng family ko. Kaya afford ko kahit papano yung ganong kamahal na renta. And ang purpose ko naman, dahil na dito na yung mag-ina ko, pag nagkaroon na sila ng trabaho, kahit papano yung isa pang renta, yung isa pang gastos namin, pang savings namin. So kahit papano sasapat na sa mga pangangailangan namin dito. And then nagulat ako, bigla-bigla nag-offer siya ng bahay. Sabi niya, hindi sasapat yan kasi alam niya yung salary namin dito eh. And then pinakita nga yung bahay doon sa farm din na dating actually yun dati ay tinutuloyan ni Charlie, yung pinakamatagal namin ditong worker. Kaya nga lang maraming issues kaya siya pinaalis doon. And then nung napanood niyo yung mga previous vlogs natin, nabanggit ko na to, na inoffer sa amin yung bahay. Kaya lang dalawa kaming family, pamilya ni Alan, pamilya ko. So napasagot kami ng biglaan, okay, kasi inaccept namin kasi 500 lang daw eh. And fast forward na ulit, tumanggi na kami. Kasi nga sabi namin, sir, hindi sasapat itong isang bahay, dalawang family. Kasi unang-una kailangan namin ng privacy. Yung kwarto, hindi kakasya lahat yung gamit namin. Even yung gamit ni Alan, hindi kakasya. So anong nangyari, gumawa ako ng plan. May sinadjust ako sa kanya na pwede niyang iparenovate yung dati naming inuupahan, ganito ganyan. Binigay ko na sa kanya, na banggit ko na ito doon sa mga nakaraan natin vlog. And then nag-offer siya na ang mangyayari, papagawa pa ng isang bahay para tig-isa kami ni Alan. So yung bahay na sana paghahatian namin ni Alan, sabi ko, paubayan nyo na lang muna kay Alan. Ako na lang ang willing to wait. So nag-usap na kami ni Alan. Sabi ko, bay, sa'yo na lang muna kaysa ibang makakuha. Nag-offer naman si boss, ipagpapagawa daw ko ng bahay. Ngayon, ito naman ang naging problema ko. Paano ako magpapaalam doon sa landlord ko? Kakalipat lang namin. Dahil nung time na yon, isang buwan, wala pa kaming isang buwan dito. Sabi ko, paano ba yan? May magandang offer si boss. Ang problema, hindi ko alam kung paano ako magpapaalam doon sa landlord namin. Kasi nga, kakabago-bago lang namin lumipat dito. Nakakahiya naman, may pinirmahan akong kontrata. Pero sa totoo lang, simulat sa pool, mabait yung nakuha kong landlord. Marami kaming napag-usapan ng mga bagay na personal. And may mga, hindi naman sa may mga pabor din siyang hiningi sa akin. Ayoko maglihim sa kanya, inopen up ko na nung nakaraan. Sabi ko nga sa kanya, may offer yung boss ko. Actually 500 lang yung renta. Kaya lang magkasama kami sa bahay. Tinanggihan ko. Ngayon sabi niya, ipagpapagawa daw niya kami ng bahay. Alam niyo sagot sa akin ng landlord ko, huwag mong tatanggihan, tanggapin mo yan. Sabi ko, I want to respect our contract. Kasi kabago-bago lang namin dito. No, never mind. Sabi niya, forget about the contract. Ha? Nagulat ako. Forget about the contract first. Tanggapin mo yan. Kung diyan ka makakasave, can you imagine, hindi ka na magta-travel, murang renta, and at the same time makakasave ka sa gas. Sabi niya ganon. Ito yung mga bagay na masasave mo. 1,900 ang renta mo sa akin. Kung 1,000 ibibigay sa'yo dyan yung renta, kasi nga from 500 na magkasama kami ni Alan dun sa bahay na ini-offer, sabi ni boss, hindi ko na may bibigay ng 500 yan kung bibigyan ko na kayo ng tig-isang bahay ni Alan. So parang 1,000 ata yung ibibigay sa amin ni boss. So makakamenos na ako ng 900. And at the same time, yung gas na bumabiyahe ako. Kasi dati nung nadyan ako, di ako bumabiyahe, naglalakad na lang ako eh. So napaisip ako, sabi ko, oo nga. Kaya lang, sabi ko namang dun sa landlord ko, hindi ko pa ina-accept yung offer. Kasi nga, ang talagang plano ko, alam nyo naman to, nabanggit ko na, if ever may chance na makalipat na tayo, may magandang offer, mas mataas na salary offer, mas maganda yung schedule, may full benefits, extended healthcare, dental, etc. Plano ko lumipat. Kaya lang, lahat ng plano nagbabago kapag may mga ganitong dumarating na offer. Siyempre, mapapakompute tayo saan tayo mas makakasave,
binabalanse ko naman po lahat ng mga bagay-bagay. Hindi tayo basta-basta padalos-dalos ng desisyon. So nung inoperan tayo ng ganyan, napakompute ako. Sabi ko, pwede kong i-accept yung offer ni boss na pabahay. At doon sa mga nagsasabi na it's a trap, mapapako na daw ako sa farm, imposible naman po yun. Kasi hindi naman ito yung kaunahang beses na may umalis kay boss eh. Marami na rin beses na inalisan niya ng tao. At mauunawaan yan, if ever na halimbawa inoperan tayo ng bahay, tapos nag-decide ako na aalis na rin ako, may mas magandang offer, wala din naman yung magagawa. Pero as of now, nasabi ko nga sa inyo, we are still waiting for our final decision on permanent residence application natin. Napakarami na pong nag-aantay. Talagang mabagal po ngayon. May mga kapwa ako nag-aantay sa AgriFood pilot na mga naiinip na rin. Yung iba pa expire ng working permit. Good thing is tayo, fresh na fresh pa yung working permit natin until 2027 pa. So mahaba-habang panahon pa yung pag-aantay natin. So for the meantime, stay muna tayo dito sa farm. Yun nga lagi ko sinasabi. Kasi safe ang mga nasa agriculture, healthcare, construction. Yun po yung mga safe. So at paano, stay muna tayo dito. So if ever kung ano man ang mangyari, nasa agriculture pa rin tayo. Ngayon, natutuwa naman ako dito sa landlord natin. Kasi nga sabi nga sa akin, "Di birds, wag mong pakakawalan yan. Tanggapin mo. Kung ako nasa sitwasyon mo, tatanggapin ko yan. Forget about the contract." Ayan, dito na ako sa bahay. Sabi sa akin gano'n, forget about the contract. Tanggapin mo. And if ever, hindi mag-work out at halimbawa, gusto mong bumalik dito, open ng bahay ko. Parerentahan ko pa rin sa'yo. Sabi ko, if ever tanggapin ko yun, anong plano mong gawin dito sa bahay na nirerentahan nga namin? Sagot niya, wala, hindi ko na parerentahan yan. Ha? Sabi ko, bakit naman? Sayang naman yung income mo. Ang sagot niya sa akin, hindi ko naman talaga ito pinarerentahan. Itong tinutuluyan nyo is pang Airbnb ko yan. Ha? O pang Airbnb ko yan. Kung natatandaan mo, ang bahay ko kasing nakita dito is 1 bedroom, 1 bathroom. Ngayon, nung kausap ko na siya, biglang inoffer niya sa akin yung basement na, sabi niya sa akin, ito na lang kunin mo, 2 bedroom, 2 bathroom. Ha? Sabi ko, wala to sa post mo. Sagot niya sa akin, oo, kasi di ko pinapaupahan yan. Pang Airbnb ko yan. So, ito yung lugar namin. Ang bahay na nakuha ko. Ayan, no? Lawak, diba? So, street parking lang siya. Pero, compare naman doon sa ibang kakilala ko na ultimo street parking. Wala kang maparkingan. So, kung may bisita ako, yan, pwede naman dito magparking malawak. Yan. Yun nga lang, ito yung daan namin. Parang Patagaytay. Oh, dun yung bahay ng may-ari. Ito ay yung una kong bahay na pupuntahan sana, yung 1 bedroom 1 bathroom, pero dito yung binigay niya sa amin. Yeah. Minsan may makikita ka dito mga bear, deer, yan nagkalat. Minsan lumalabas nga kami, may bear at saka deer dito eh. Yan. Plano ko pa naman sana ito, ayusan namin, gawin namin itong patio, bibihisan namin, lagyan namin ng table, pang barbecuean sa summer. Oh, ang ganda ng view. Ayun oh, may squirrel pa oh. Kita nyo? Di ba? May mga bear at saka deer dyan naglalakad minsan. So natuwa ako sa sinagot sa akin ng landlord ko. Sabi ko, napakaswerte ko naman dito. Alam mo, sagot niya sa akin, if ever, kung anong maging plano mo, ituloy mo kung saan ka makakasave. Forget about the contract. Sabi niya sa akin ganon. You are a good guy. I saw you early in the morning. At 5 o'clock, napasok ka sa trabaho. In the afternoon, napasok ka sa trabaho. Uuwi ako, wala ka. Papasok ako, wala ka. Eh may CCTV dito. Ayan o. Kita niya yung pag-alis ko, pagpasok ko. Sabi niya, I saw myself in you. You're a hardworking person. So kung saan ka makakatipid, i-grab mo. So sabi ko, ay, thank you so much. Sabi ko ganun. And then sabi niya sa akin, nakikita ko yung sarili ko sa'yo nung panahong nagsisimula pa lang ako dito sa Canada. Kasi yung baba ng salary mo, yung klase ng pasok mo, tsinatsaga mo yan. So may mararating ka. Kaya kung saan ka makakatipid, suportahan kita. At kung sakali na kailangan mo ng marerentahan, i-message mo lang ako, open yung bahay ko. Eh sabi ko, wow, swerte ko dito sa Sa totoo lang, ito yung naglalaro sa utak ko ngayon. Hindi ko talaga hinahangad yung bigyan ako ni boss ng bahay. Sabi ko, ang gusto ko ay, if ever, magkaroon kami lang ng maayos na status dito. So, pasalamat na lang kahit papaano, nakahabol tayo do sa permanent residence application. Actually, since 2024 pa yun eh, nung ipinasa natin. January, February, March. January ko pinasa,
And then ibinalik sa akin kasi nalimutan ko nga i-upload yung West ko, and then parang in-resubmit ko ng March. So ngayon, doon sa AgriFood Pilot, kasi hindi siya express entry, mabagal talaga. Marami ang nababasa ko doon sa group namin ng AgriFood Pilot sa Facebook, na marami pa rin ng January, February, March applicant na until now wala pang update. And then yung mga sumunod na sa amin, until now naiinip, sabi nga namin, yung mga nauna pa nga sa atin, wala pa. What more, yung mga 2025 applicant, until now wala pa. Pero yung mga express entry yan, mabilis lang yung iba. Yung iba, na 7 months, 8 months, 9 months, lumalabas na yung application. Yung sa amin, merong inabot ng 2 years, 2.5 years, talagang as in, mabagal ngayon. Dito sa AgriFood Pilot, at marami ang mga kapwa natin nasa agriculture na nag-aantay mag-open ulit para daw makahabol sila. Kaya nga sabi ko, doon sa mga kasama ko na hindi pa rin nakaka-apply ng PR, 7 years na, 8 years na dito, at lalo ngayon nagkakahigpitan, sabi ko, if ever na mag-open ulit yung AgriFood Pilot, sunggaban nyo na kagad. Wala tayong kasiguraduhan dito hanggat tayo ay temporary workers po dito. Kaya na-share ko lang sa inyo guys, kasi sabi ko nga po sa inyo, that's the reason why nag-i-stay pa rin ako sa farm. Kahit na tinatsaga ako mula dito, bumabiyahe na ako, hindi kagaya dati, naglalakad lang ako. Doon sa desisyon ko, i-accept yung offer ni boss, binabalanse ko lang po kung saan ako makakasave. Pero sa totoo lang, masaya kami dito sa bahay na to. Napaka-peaceful. Parang ang gaan ng buhay namin dito. Parang alam niyo yung pag umuwi ka, very relaxing. Pag nakita niyo na naman yung loob, di ba? Sarap. Parang lagi akong inaantok pag nasa loob eh. Kaya may bahay talagang gano'n, yung bang parang pag nadung ka sa loob, parang nakakapahinga ka talaga. Dahil ngayon, may work na naman sila, yung family ko, may work na yung anak ko, may work na din si Mrs. So, nakaka-save na kami. Hindi na yung kagaya kasi ngayon na halos lahat ako yung gumagastos. So, sabi ko nga, kung igagrab ko yun, mas makakasave ako. Kaya nga lang, mag-i-stay na ako doon. Nang hindi ko alam kung ilang buwan o taon pa. Pero kung halimbawa, lumabas yung status natin, mas maganda kasi pwede na akong umalis. So, depende, yung magiging decision natin, depende sa magiging sitwasyon sa mga susunod na araw. So, don't forget to subscribe, like, and share this video para kita paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.